Good morning everyone. This is again Professor Vincent Torre Bongolan. Pag-usapan natin ang nangyaring hearing mula sa Commission on Appointments kaugnay po sa ad interim appointment ng dalawang COMELEC commissioners na si Attorney Maria Norina Tangaro Kasinggal and Attorney Noli Pipo. Sila po yung dalawang bagong commissioner from the Commission on Elections na kumbaga pumigil sa proklamasyon ng Duterte Youth Party List on the basis na ang Duterte Youth Party List daw ay mayroong kasong kinakaharap mula pa noong panahon ni dating COMELEC Commissioner Attorney Rowena Guanzon. Okay, so yung kasong yon against the Duterte Youth Party List ay wala pa pong desisyon. No, there's no conviction and there's no acquittal din. So ibig sabihin, ito ay kasalukuyang nakasampa sa otoridad, no, sa korte. So ang dahilan ng dalawang COMELEC commissioner na ito, gaya nga po ng aking nabanggit, kaya hindi po nila inaprubaha ng proklamasyon ng Duterte Youth Party List, it's because of the pending case. Ngayon po, doon sa hearing kahapon with the Commission on Appointments, ay malinaw na nilabag nila yung rulings, no, na talaga namang kasinungalingan. At ito po ay matatawag o masasabi nating politically motivated. Bakit? Kasi ang Duterte Youth Party List lang naman ni Cardema ang kauna-unahang party list at kaisa-isang party list na nagsampa ng impeachment complaint against the President Ferdinand Romualdez Bongbong Marcos Jr. before the election. Okay? So, nakikita ko na ang reason dito ay sila yung party list na ayaw kay BBM. So, lahat ng mga kongresista, lahat ng mga senador, and anyone na sumusuporta at nagpapakita ng kumbaga tiwala, no, sa mga Duterte ay kanilang tinatanggalan ng karapatan. Ginigipit nila. Just like what happened to the vloggers, to the social media influencers na talaga namang pabor na pabor sa mga Duterte. Ano po ang ginawa ng Kongreso? Binuo nila ang TRICOM upang kunyari ay makapagsumite sila, makapag-isip po sila ng mga batas kaugnay po sa tamang paggamit ng social media platforms at upang mapigilan ang pagkalat o pagbuo ng mga fake news. So ito po ang layunin ng TRICOM. But on the inside idea of TRICOM is to keep the mouth of the Duterte supporters. And the same thing, ito po ang ginawa ng COMELEC commissioners. They appointed these two attorney, Maria Norina Tangaro Kasinggal and Attorney Noli Pipo. Nakakahiya mga kaibigan dahil itong mga ito ay abogado, no? Hindi nila inisip yung ilang taon ng kanilang pag-aaral para maging isang ganap na abogado. Ilang taon ng kanilang karanasan bilang abogado pero sisirain lamang nila sa ganitong bagay. Well, ang ibig sabihin lamang po ng ad interim position mga kaibigan, ibig sabihin temporary. So bakit nag-appoint ang COMELEC ng temporary commissioners? Ano ang reason? Ano ang dahilan?
Kasi itong temporary commissioners na ito ay hindi naman pa empleyado, hindi naman pa bahagi ng COMELEC. So, ginawa lamang silang kumbaga aso nakakagat sa mga tao, sa mga grupong tumututol at hindi na po naniniwala kay BBM. Okay? So, ito nga po ang nangyari. Kahapon ay itinigil ang hearing dahil kulang po sa oras at panahon, no? Ito po ang kanilang naging pahayag, kulang sa oras at panahon. Okay. Kung ang dahilan lamang ng dalawang commissioner na ito ay dahil may pending case ang Duterte Youth Party List, then wala itong pinagkaiba kay Congresswoman-elect Laila De Lima. Okay? Si Congresswoman Laila De Lima ay mayroong kaso related to drugs. Alam natin yan, siya ay nakulong for almost 7 years, if I were not mistaken. Nakulong po siya for almost 7 years. And ito po ay mayroong tinatawag nating conviction of a crime. Ibig sabihin, mayroon ng desisyon ang Regional Trial Court. Ngayon, pinawalang sala ng RTC si Laila De Lima. Pero, ibinalik ng Court of Appeals sa Regional Trial Court ang kaso kay former DOJ Secretary Laila De Lima. On the basis na walang malinaw na paliwanag ang hukom o judge kung bakit niya pinapawalang sala si Laila De Lima. Hindi po nilinaw ng judge kung ano yung kanyang mga dahilan, ano yung mga justifying reasons why kailangang ma-acquit at mapawalang sala si Laila De Lima. So the Court of Appeals returned the case of Laila De Lima. Okay? Another is a Senator-elect Erwin Tulfo. Erwin Tulfo falsificated his documents to become a US citizen. And nalaman natin ito na gumamit siya ng ibang pangalan sa Amerika, Sylvester, no? At nagpresenta siya sa Amerika ng mga dokumento na magpapatunay na siya ay American citizen. Kaya nakapaglingkod po siya sa Amerika for longest years and naging bahagi nga po ng militar sa Amerika. Siya po ay ini-appoint ni former President Duterte sa DSWD, subalit hinarang ito ng commission on appointments on the basis that Erwin Tulfo is not a Filipino. He denied his Philippine citizenship when he joined the U.S. Army and when he joined the America by presenting American documents. So, ibig sabihin, questionable po ang pagiging Filipino citizen ni Erwin Tulfo. And yet, naproklama po bilang senator-elect. Okay, pangatlong case, ang Kabataan Youth Party List. Ang Kabataan Youth Party List, ang kanilang spokesperson ay isang abogada, si Attorney Rene Co. Okay? Si Attorney Rene Co ay isang abogada na ang nais ay ma-impeach si BP Sara Duterte. Okay, so 2020 ay mayroon pong kasong kinakaharap ang Duterte, ang Kabataan Youth Party List na ito. Kabataan Youth Party List, may kasong kinakaharap. And nitong mga nakaraang linggo ay lumabas sa media
ang miyembro ng Kabataan Youth Party List. Ayon sa biktima, siya ay ginahasa ng pangatlong pagkakataon, pangatlong beses, ng ilan din sa mga miyembro ng Kabataan Youth Party List. Idinulog niya di umano ito sa kanilang opisina, pero hindi po siya pinapansin. Anong nangyari, Attorney Renico? Di ba sabi mo sa Duterte Youth Party List, deserve nila na hindi maproklama. Ano yon? Deserve ba ng Duterte Youth Party List na hindi maproklama? Bakit? Dahil kinampihan kayo ni Maria Norina Tangaro Kasingal at Noli Pipo? Ngayon, ay sagutin mo ang tanong. Bakit hindi ninyo tinutulungan ang inyong miyembrong ginahasa ng 3 beses na? Okay? At ang malupit nito mga kaibigan, ang Kabataan Youth Party List ay may kasong kinakaharap din mula 2020. So, kung ang dahilan ng dalawang COMELEC commissioner na ito, itong mga depunggal na itong mukhang pera na ito, sa bagay matanda na sila, siguro wala na silang kinikita o wala na silang pera, sa bagay mukhang manggagancho nga eh. Oh. Anyway, so itong dalawang COMELEC commissioner na ito, kung ang dahilan nila ay dahil merong pending case, kaya hindi na proklama ang Duterte Youth Party List, di sana pati si Laila de Lima, si Erwin Tulfo, at ang Kabataan Youth Party List ay hindi rin naproklama. So very obvious, no? Very obvious na sitwasyon. Okay? So, sabi nga ni dating Mayor Lito Atienza, sabay nagsabi na yun, o si Lim, si Alfredo Lim, the law must be applied to all, otherwise not at all. Okay? So, sabi po ni Duterte Youth Party List, Ronald Cardema, itong dalawang commissioner na ito failed the test of character and integrity. Aray ko, nakakahiya naman itong mga COMELEC commissioner na ito. Well, anyway, wala naman na pong pinagkakataka tayo dyan. Bakit? Kasi ang COMELEC commissioner na si George Garcia ay abogado po yan ni BBM. Oo. Abogado pa yan ni BBM. So, ibig sabihin, there's also a conflict, no, sa kanyang position bilang COMELEC commissioner. So, dapat matanggal po yan si George Garcia sa COMELEC. At kung sakali man na ma-impeach si BBM at maupo bilang Pangulo si VP Sara Duterte, I would also suggest na ang kuhaning COMELEC commissioner is not Duterte allied. No, dapat wag allied ng Duterte. Siguro gawin nating independent. Hindi po para sa Duterte, hindi para sa Pahinklawan, hindi para sa mga Marcos. So panahon na para itama natin ang pamumuno sa pamamagitan ng pag-a-appoint ng isang COMELEC commissioner na walang kinakampihan and very independent. Okay, para mawala po yung mga agam-agam. Oy, kaya nanalo si ganito dahil ganito, dahil kaalyado, dahil tuta, dahil trapo, and so on and so forth. No? So, guys, kung kayo po ang pamimiliin, no? Dapat bang kasuhan itong dalawang COMELEC commissioner na ito sa paghaharang po nila sa isang party list na kung saan ay nakakuha ng pinakamalaking boto? Imagine, second from the akbayan. Okay. And may tanong lamang ako mga kaibigan. Ang Gabriela Party List ay grupo po ng kababaihan. Bakit kaya hindi tinutulungan ng Gabriela Party List ang biktima na ni-rape po, no, ng miyembro ng Kabataan Youth Party List? So tahimik ang Kabataan Youth Party List,
tahimik din ang Gabriela party list, at tahimik din naman ang Akbayan ba ito, yung grupo ni Raul Manuel. O, bakit tahimik silang lahat? No? Dahil bakit tahimik silang lahat? Simply because itong mga party list na to ay kabilang sa grupo ng mga NPA, CPP, NPA, NDF. Okay, si Raul Manuel, si Franz Castro, yung ACT Teachers Party List, si Gabriela na si Arlene Brosas, Kabataan Youth Party List na si Attorney Renico Makabayan Black. Okay? So tandaan ninyo mga kaibigan, itong mga party list na ito sa susunod na eleksyon, no? Tanggalan na ninyo ng pangil, tanggalan na ninyo ng karapatan kung kayo po ay matalino, no? Kung kayo po ay mahusay. Alright guys, so yun lang, and God bless.